Ikaw na isang tagawalis, ay tumatakbo pamasok para nanggugulo, lumabas ka. Pangulong Fu, tumaas na pabalik ang halaga ng stock. Naalis na ang krisis. Paano mo ito nagawa? Anong uri ng gantimpala ang gusto mo? Ibigay ang 10 bilyong proyektong pangkalusugan ng pamilya Fu sa kumpanya ni Zhang Zekai ng Yunzhou para gawin. Pangulong Fu, hindi maaari. Ang kumpanya ni Zhang Zekai ay isa lamang. Mababang uri na maliit na kumpanya. Kailanman ay hindi kayang lamunin ang 10 bilyong proyekto. Gawin mo ang ayon sa sinabi niya. Ang 10 bilyong proyektong ito ay ituturing ko na bilang regalo ng pasasalamat sa kanya. Ngayong araw ay ang 3 anibersaryo ng kasal. Kung malalaman ni Zekai na ibinigay ko sa kanya ang malaking kontratang ito na 10 bilyon, ay tiyak na napakasaya niya. Mabait kong anak na babae. Dapat na ring matapos ang pagsubok mo sa buhay. Sumama ka sa akin pabalik para pamunuan ng ari-arian ng pamilya. Ama, bigla akong sinabihan ni Zekai na dalhin ang mga dokumento para pumunta sa kaukulang departamento. Sinabing bibigyan niya ako ng isang malaking sorpresa para sa aming 3 anibersaryo. Sa loob ng 3 taon na ito na may pag-alalay ko, ang kumpanya niya ay nasa tamang landas na. Ngayong araw ay sasabihin ko rin sa kanya ang aking tunay na pagkakakilanlan. Kanina sa kumpanya ay mabilis ang pag-alis mo. Nakalimutang iwan ng paraan ng pakikipag-ugnayan. Espesyal na nagpadala ako ng tao para alamin ang kinaroroonan mo at sumunod dito. Nangangailangan ako ng isang kasunduang asawang babae. Bibigyan kita ng 1 milyon bawat buwan. Magpakasal ka sa akin. Pangulong Fu, huwag kang magbiro ng ganyan. Kasal na ako. Hinihintay ko ang sorpresang ibibigay sa akin ng asawa ko. Paumanhin sa pag-abala. Zekai, sino siya? Ito ba ang sinasabi mong sorpresa? Tama, nagulat ka ba o hindi? Sunanzo, magdidiborsyo tayo. Diborsyo. Ngayong araw ang aming 3 anibersaryo. Pupunta na ako agad sa pamilya Fu para pirmahan ang 10 bilyong kontrata. Isang basurero tagapaglinis ka lang. Karapat-dapat ka ba sa akin ngayon? Salamat sa pagtulong ko kay Zekai na makipag-ugnayan. Kaya nakakuha ng para sa Fu ngayong gabi. Ang tiket sa pagpasok sa piging ng pagpapapirma. Umalis ka na agad sa mundo ni Zekai. Ikaw ang kumuha para sa kanya. Hindi lang ito slot sa piging. Kahit ang pagpapapirma sa 10 bilyong kontratang ito. Ang kwalifikasyon ay ako ang humingi kay Fu Lingyuan. Nababaliw ka na ba? Kahit ang nasa imbitasyon ay hindi mo. Hindi mo man lang kilala ang lahat ng Ingles. At naglalakas loob ka pang agawin ng kredito ni Wanwan dito. Sa nakalipas na 3 taon ay wala kang anuman. Ako ang nagplano at tumulong para palakihin mo ang kumpanya. Ngayong matagumpay ka na, ay sisipain mo na ako palayo. Ang 3 taong ito ay dahil sa sarili kong likas na talento. Kunin mo ang ilang 10,000 pisong bayad sa katulong na ito. Pumirma ka na agad at lumayas. Zhang Zekai, ikaw ang nagmakaawa sa akin na umalis. Mula ngayon, putol na ang relasyon natin. Anong sinabi mo? Isang basurero ka lang. Naglalakas loob na magpakita ng masamang mukha sa akin. Ang lalaking walang kakayahan lang ang magwawala sa kalye laban sa babae. Zhang Zekai. Yay, amang nabulag ang dating asawa mo. Ngayon ay handa ka bang makipagrehistro sa akin para sa isang mabilisang kasal? Sige, Zhang Zekai, pumasok ka na doon ngayon at asikasuhin ang mga papeles. President Fu, hintayin mo ako ng 10 minuto. Paglabas natin ay magpaparehistro na tayo. Sunanzo. Para lang magyabang. Nagbayad ka pa talaga para umarkila ng isang murang aktor para magpanggap na mayaman at makapangyarihang presidente. Ikaw. Tingnan mo ang hitsura ng maputlang mukha niya. Siguro ay mula sa kung saang grupo ng produksyon. Isang extra lang na hinayla mula doon, di ba? Linisin mo ang bibig mo. Ako si Fu Lingyuan. Ikaw ang pinakamayamang tao sa Yunzhou na si Fu Lingyuan. Kung ikaw si Pangulong Fu,
Ako naman ang pinakamayamang tao sa buong bansa. Ngayong gabi ay pupunta ako para dumalo sa salo-salo ng pagpapirma ng kontrata ng pamilya Fu. Kapag nakita ko na ang tunay na Pangulong Fu, ay may kalalagyan kayong dalawang manloloko. Sunanzu, ikaw na isang namumulot ng basura, paano ka nakapuslit pamasok dito? Ito kaya ay isang hapunan ng pinakamataas na antas sa mundo ng negosyo. Ang suot mong imitasyong marangyang damit na ito, ay malamang na nirentahan mo lang, di ba? Para lang manggulo sa akin. Ay talagang hindi ka na mawala-wala, nasaan ang mga gwardya? Palayasin ninyo ang manlolokong ito para sa akin. Manggulo sa'yo, masyado mo namang itinataas ang sarili mo. Naparito ako ngayong araw ay para bawiin ang mga bagay na ibinigay ko sa iyo. Tutulungan kitang hugasan ng amoy ng kahirapan sa katawan mo. Nababaliw ka na ba? Ako ang itinalagang kasosyo sa 10 bilyong proyekto ng pamilya Fu ngayong gabi. Naglakas loob kang ng gulo rito. Hinding-hindi ka patatawarin ni Pangulong Fu. Ang 10 bilyong kontratang ito ay ako ang nagbigay sa iyo. Ngayon ay hindi ka nakarapat dapat na humawak nito. Sunanzu, nababaliw ka na ba? Ito kaya ay ang 10 bilyong kontrata ng pamilya Fu. Ikaw na isang tagalinis ay naglalakas loob na magwala rito. Nasaan ang mga gwardya? Palayasin ninyo siya agad para sa akin. Ito kaya ay ang pinaghirapan ko para tulungan si Zekai, na nakuha ko sa pamamagitan ng pagmamakaawa kay Pangulong Fu. Naiinggit ka sa amin, kaya sinira mo ito. Titingnan ko kung sinong naglalakas loob na humawak kay Binibining Su. Tulong Pangulo Fang, napakaganda ng pagdating mo. Ang babaeng ito na hindi alam ang hangganan ng kanyang kakayahan, ay hindi lang nagpanggap na siya ang nakakuha ng kontrata, kundi sinira pa ang kontratang ginawa mo. Tinulungan mo siyang kumuha nito. Ano ka ba sa tingin mo? Para maging karapat dapat na makita ang aming Pangulong Fu. Ang 10 bilyong kontratang ito, ay ibinigay ni Pangulong Fu para suklian ang kabutihan ni Binibining Su, na kusa niyang iniutos sa akin na ihanda. Imposible, isa lamang siyang tagalinis, na hindi nga marunong kumilala ng lahat ng mga salita. Tulong Pangulo Fang, tiyak na nalinlang kanya. Ibibigay ko na ang proyekto ngayon din. Tumawag ang namamahala na si President Chu para i-verify. President Chu, ang Fu at ang ating 10 bilyong kontrata ay maayos naman, di ba? Zhang Zekai, ginalit mo ang taong hindi dapat galitin. Personal na nagutos si President Fu ngayon lang na kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa kumpanya mo. Imposible ito. Talagang kinansela na ang kontrata. Siyempre totoo ang utos ko. Ikaw na peking aktor na inarkila ni Sunanzu. Naglalakas loob ka pa ditong magpanggap na President Fu. Idilat mo ng malaki ang iyong mga mata at tingnan mabuti. Ito ang pinuno ng mundo ng kalakalan sa Yunzhou. Ang presidente ng Fu Group na si Fu Lingyuan. President Fu, isang pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Si Sunanzu ang patuloy na nanggugulo sa akin. Zhang Zekai. Hindi ka lang bulag kundi nguya rin. Makinig sa utos ang buong Yunzhou. Mula ngayon, sino mang maglakas loob na makipagtulungan sa kumpanya ni Zhang Zekai, ay kaaway ng aking Fu. Inangkin mo ang kredito ng aking asawa. Yumuko ka at humingi ng tawad sa kanya agad. Aminin mo ang iyong kayabangan at mga kasinungalingan. Pasensya na, Miss Su. Ako ang maling umangkin sa kredito. Fu Lingyuan. Para sa isang babaeng hindi malaman ang pinagmulan, ay lantarang sinisira mo pa ang mga patakaran sa negosyo. May Fu family pa ba sa mga mata mo? Si Fu Lingyuan ay ang aking ate. Ang kataypan ni Shen Lingfei. Ikaw na isang diborsyadong babaeng pinabayaan. Kung matalino ka ay lumayas ka na agad. Huwag mong dumiha ang lugar ng ating mataas na lipunan.
Ling Yuan, paalisin mo agad ang babaeng ito. Ang Shen family at ang ating Fu family. Ang kasunduan sa kasal ay itinakda ng mga nakatatanda. Dapat mong tuparin ang kasunduan sa kasal. Kuya, ang kasal ko ay ako ang nagpapasya. Ako, si Fu Ling Yuan, ay hindi aasa sa pagbenta ng kasal para magpalit ng mga benepisyo. Napakalakas ng loob mo, kung wala ang aming Shen family. Ang suporta ng dantaong pamilyang mayaman. Ano lang ba ang Fu ninyo? Isang salita lang ng aking ate, ay mapuputol na ang lahat ng kadena ng pondo ng pamilya Fu. Tama ang sinabi ng ikalawang binibini ng pamilya Shen. Sunanzo, ikaw ay isa lamang. Malas na tao na nagdadala ng pabigat sa iba. Hindi mo lang ako ipinahamak. Ngayon pati si Pangulong Fu ay mapapahamak at mamamatay dahil sa iyo. Ang daan taong malaking pamilya ng kayamanan ng Shen. Sa aking mga mata ay wala lang din naman. Paulit-ulit mong sinasabi na ako ay taong mababa. Kung ganoon ay sasabihin ko sa iyo. Hindi ko kailangang magpakasal sa mayaman at makapangyarihang pamilya. Dahil ako mismo ay isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Ikaw na isang namumulot ng basura, ay naglalakas loob pang tawagin ang sarili na mayaman at makapangyarihang pamilya. Talagang nakatatawa ng matindi ang tao. Kung may maipapakita ka ngayong araw na kahit kaunting lakas ng loob ng mayaman at makapangyarihang pamilya, ang pangalan kong si Shen Yuya ay isusulat ko ng pabaligtad. Sino ang naglalakas loob na mangagaw sa akin? Ng lalaking nagustuhan ni Shen Lingfei. Ikaw ba si Sunanzo? Maganda naman pala ang hitsura mo. Ngunit nakalulungkot na ang katayuan mo ay masyadong mababa at marumi. Ito ay 100 milyon. Kunin mo ang halagang ito na ikaw ay hindi makikitain sa loob ng ilang buhay mo na pera. At maglaho ka agad sa tabi ni Fu Ling Yuan ngayon din. 100 milyon Sunanzo, sa buhay mo na ito ay hindi ka pa nakakakita kahit ng 1 milyon, di ba? Bakit hindi mo pa bilis ang kunin ng pera at umalis? Ang hamak na 100 milyon ay nagkakahalaga na sa iyo, na malaking binibini ng pamilya Shen para kusa itong ilabas at ipagmalaki. Ang kaunting perang panregalo na ito ay mas mabuti pang itabi mo para sa sarili mo sa pagbili ng alahas. Ayaw mo sa mabuting paraan, gusto mo sa masamang paraan. Fu Ling Yuan, talaga bang gagawin mo para sa kapakanan ng babaeng ito? Nakalabanin ng aming pamilya Shen. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Tuparin mo ang kasunduan sa kasal. Kasal na ako. Ang asawa ko ay si Sunanzo lamang. Ang pamilya Shen ninyo ay hindi ko aakyatin ng mataas. Sige, Fu Ling Yuan, ito ay ikaw mismo ang naghanap sa sarili mo. Ipagbigay alam sa silid ng pangangalakal. Gamitin ang lahat ng pondo ng pamilya Shen para sa malawakang pagsalakay sa Fu Group. Mga staff na nakalista sa ibang bansa. Gagawin kong tuluyang bangkarote ang pamilya Fu sa loob ng 5 minuto. Nagsisimula na ang 5 minutong countdown. Fu Ling Yuan, kapag nabangkarote na ang pamilya Fu, titingnan ko kung sasama pa rin sa iyo ang babaeng iyan. Sunanzo, talagang isa kang malas. Gusto kong makita, kapag naging mahirap na si Presidente Fu, kung paano pa magpapanggap ang huwad na mag-asawang ito, para magpatuloy ang inyong palabas. Nalilito ka na. Ipinadala na ng pamilya Shen ang lahat ng kanilang lakas. Paano ito mahaharangan ng pamilya Fu natin? Kahit na maubos ang lahat ng kayamanan, hindi ako kailanman magsisisi. Nagkukunwari ka lang, tapos na ang oras. Wow! Paano nangyari ang ganito? Presidente Shen, may masamang balita. Ang 100 bilyong pondo, hindi. Imposibleng ikaw ito, na kayang pakilyusan ng isang driver o tagapaglinis. Tiyak na ginamit ng pamilya Fu ang kanilang nakatagong alas. Sinabi ko na sa iyo na ako mismo ang mayaman at makapangyarihan. Ang alas mo ay isang katatawanan lamang. Tigilang ninyong lahat yan.